Grabe 14 days na lang, September na po. Pagkatapos, grabe, Christmas na naman. Thank you God, thank you Lord. Okay, so salamat po sa Panginoon. Magandang umaga po sa atin lahat. Sa pagpapatuloy po natin ng holy habits na tinatalakay po natin, napakaganda po na yung buhay po natin, hindi talaga parang aksidente lang yung maraming ginagawa natin, kundi binibuild natin ang buhay natin sa mga habits na kung saan lalo tayong magiging kamukha ni Jesus. So ang halaga po nitong pag-uusapan po natin. Pero by the way, this coming August 31, magkakaroon tayo ng community celebration. So inaanyayahan natin yung mga life group, even yung mga outreaches natin, papupuntahin natin dito sa last Sunday, para po, wag na rin po kayong mabigla, unti-unti na rin po tayong magta-transition. Pine-prepare na natin yung mga outreach natin na magkaroon na rin sila ng morning service, Pagkatapos, wag naman ho kayong malulungkot, iiwanan na natin yung Bimol. Pupunta na tayo sa MOA Arena. Doon na tayo sa tabing dagat, Okay, na-miss natin ang Matantubig, kaya matutuwa mga taga Matantubig. Hindi na kayo mamamasahe, Andoon na uli tayo sa Matantubig, Pero nakakatuwa si God, Imagine, halos 7 years ba tayo dito, Pagkatapos, nilid tayo ni God. Ngayon po, halos ilang churches na tayo, 10 o 12, kasama po ang Novaliches, kasama po ang Talavera, almost 13 churches tayo for the past 25 years. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Thank you so much. Welcome lang natin si Kuya Lester and Ate Lee. Nandiyan mo si Ate Lee and Kuya Lester. Ate Lee and Kuya Lester. Ayan. So, ini-encourage natin si Kuya Lester at Ate Lee na huwag nang bumalik sa Amerika. Magtatanim na lang po kami ng mga simbahan dito po sa Pilipinas. Nag-retire na po si Kuya Lester, sa Amerika sa pag-work niya. Pero yung paglilingkod ay patuloy na nagpapatuloy po talaga at napakalaking buhay. Bahagi ng Praise Church ay ang modeling and discipleship na naranasan po natin through Kuya Lester and Ate Lee. So, ito po yung tinatawag nating the habit of discipleship. Sabi natin lahat, discipleship. Pag sinabing discipleship, hindi lang po ito term na parang pangsimbahan. Ang discipleship ay laging kaugnay po ito sa isang tao na ginagaya natin at nagtuturo po sa atin. Pag sinabi po nating discipleship, isang nagtuturo, isang tinuturuan. Katulad po nito, ito yung cross. Lahat po tayo, ang gusto ni Jesus, hindi lang maniwala. Tingnan nyo po, hindi lang sinabi sa Bible, come and believe. Ang maliwanag sa Bible, come and follow me. So nais ng Diyos, lahat tayo sumunod kay Jesus. Kaya lang, wala na po si Jesus. Yes, yung spirit niya andito, pero nasa langit na po siya. Namamagitan sa Diyos Ama para po sa atin. Ngayon, si Jesus Christ, hindi po siya namatay nang wala po siyang na-disciple na magtuturo ng kanyang mga aral at mga halimbawa. Yung disciple niya, nag-disciple po ng mga tao na hanggang ngayon kasama po tayo. So, eto si Jesus, eto yung 12 disciple niya, nag-disciple naman sila ng mga susunod kay Jesus. Naunawaan niyo po ba? Okay? So sabihin natin muna lahat, kailangan kong sumunod kay Jesus. So paano yun? Wala si Jesus, literal, physical, pero tayo po ay sumusunod sa taong sumusunod sa Diyos. Kailangan nating lahat ng mga taong magde-disciple sa atin. Kailangan nating lahat ng mga taong magtuturo sa atin sa maraming bagay. Kasi tingnan nyo po, nung tinanggap nyo si Jesus Christ, paano ba mag-pray? Paano ba magbasa ng Bible? Paano ba mabuhay ng tama? Diyan papasok yung discipleship.
Nakakilala ka sa Lord, pero kung walang magde-disciple sa iyo, hindi pa rin mababago ang buhay natin. Ang tao po bang tumanggap kay Jesus Christ, pagkatapos may pagkakautang, nung tinanggap man niya si Jesus Christ, wala na siyang utang? Aba, may utang pa din po. Kaya sa pagde-disciple, tuturuan siya ngayon maging masipag para makawala sa mga utang. Amen? Halimbawa, tinanggap mo si Jesus Christ, nung time na yon hindi ka pa naman talaga masipag mag-aral. Kapag tinanggap mo ba si Jesus Christ at naging Christian ka, automatic ba agad masipag ka sa pag-aaral? Hindi rin po. Kaya kailangan may mag-disciple sa atin, may magtuturo sa atin. Maaring magulo ang pamilya natin kapag tinanggap natin si Jesus Christ, aayusin yan, kaya lang, kailangan may magturo sa ating pamilya. Lalo na po sa area of finances, nakita ko po hanggang ngayon, ang dami nag-i-struggle. Ano po? Na pamilya dahil walang nag-de-disciple. Okay? So, dalawa lang meron tayo ngayon. Isang nagde-disciple, isang nagpapa-disciple. Parang may enchanted kingdom po sa itaas natin. Ano? Ang ingay ng mga bata. Okay, so tingnan natin to. Luke chapter 5. Luke chapter 5. Open your Bible to Luke chapter 5. Alam niyo po, medyo, nung nag-mentor po ako sa last Friday, medyo nalungkot po ako kasi meron akong trinain. Siguro mga, more or less, mga 100 plus sila. Pagkatapos, pinagrupo-grupo ko sila para mag-devotion muna kami. Alam niyo ho, ang medyo nalungkot po ako, ang dami ng Christian, hindi na nagdadala ng Bible. May cellphone. Okay lang kung talaga nariyan ang Bible mo. Pero iba yung dati kasi kami, nung nakakilala sa Panginoon, pag nakakilala ka sa Lord, papunta sa church, dala-dala mo yung physical Bible. Kaya may tendency, merong time talaga, magdadala ba ako? Nakakahiya. Dati nga may hawak ang pundador, di ka nahihiya Bible pa. Hindi ba? Kaya nga sabi ko, pag binabalikan ko kung paano kami dinisciple noon, parang may challenge agad. Papunta ka sa church, bit mo ang Bible. Minsan nasa kili-kili pa. Ano po? Pero ang maganda ron, very open ka, very bold ka, very vocal ka. I am a Christian, may dala akong Bible. Can I hear amen? Ngayon parang maraming Christian, parang di na sila na-oobliga na magdala ng Bible. Ang Muslim, ang binabasa nila, Quran. Yung mga Jehovah, ang dami ring binabasa, Saksi ni Jehovah, ano po. So ang napaka-evident ngayon, parang sobrang na-relax ang mga Christian to the point na parang okay lang lahat. Magdala o hindi, mag-pray o hindi. Kaya nakikita natin ang challenge because kung walang maliwanag na discipleship, bandang huli ang mapoproduce nating mga disciple, medyo weak po, yung hindi makalaban sa problema, yung parang kailangang alagaan mo siya, not like yung totoong na disciple mo siya, kahit alam mong may problema, dahil nagbabasa yan ng Bible, nagpe-pray yan, medyo malakas po talaga sa buhay. Okay? So, tingnan natin ngayon, Luke chapter 5 verse 1, isang araw, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret at nagsisiksikan sa kanya ang napakaraming tao upang makinig ng salita ng Diyos. Tingnan niyo po yung passage nito. Ito po yung kwento na si Peter po, ito yung kwento na si Peter nangisda po at walang huli. Pero sa Luke chapter 5, eto rin po yung time na nangangaral si Jesus at napakaraming tao ang sumusunod sa Kanya. Anong comparison ngayon sa Luke chapter 5 verse 1? Si Jesus kahit saan magpunta, sinusundan siya ng napakaraming tao, nagsisiksikan ang mga tao. Ngayon naman, ang maraming simbahan, ginagawa na po yung lahat ng paraan, ayaw pa rin mag-church ng mga tao. Minsan nga po, ito na po yung medyo mabigat din na challenge, yung kaya ko naman kasing manood sa Facebook, sa YouTube, kaya kahit hindi na ako mag-church, iba pa rin po ang physical worship. Can I hear amen? Kasi po, dito lang pwede nating
ma-download ang presence ni God. Yes, pwede rin naman habang nanonood ka, pero iba kasi yung may kasama kang sumasamba sa Panginoon. Can I hear amen? O sino rito na bless po sa ating pagpupuri sa Diyos? O pumalakpak ng malakas para sa ating Panginoon. So ang ganda ng atmosphere na ito, sana ibalik ng Panginoon o maabutan uli natin yung idea, napakaganda ng mga taong nagsisiksikan, nagpupuri sa ating Panginoon. Huwag naman dumating ang pagkakataon, kasi may pagkakataon po kung hindi pa lumindol, kung hindi pa may trahedya, hindi pa magsisiksikan ang mga tao sa church. Ba't kailangan dumating ang problema? So ito po ang ganda ng purpose para makinig ng salita ng ating Panginoon. Kaya I believe andito tayo hindi lang para mabless, may pagpapasalamat tayo sa Panginoon at makatanggap ng salita ng Diyos. Anong nangyari? Si Jesus Christ, ang verse 1, nag-i-speak po siya sa napakaraming tao. Pagdating sa verse 2, may nakita si Jesus na 2 bangka sa baybayin. Nagbabaan na sa bangka ang mga mangingisda at naguhugas na ng mga lambat nila. Kapag ang mga mangingisda po ay naguhugas na ng kanilang lambat at madaling hugasan ang kanilang lambat, isa lang ibig sabihin niyan, wala po silang huli. So, nagpe-prepare na sila sa kinabukasan. Okay? So, ito po yung time talaga na walang huli sila Peter. O, pagdating sa verse 3, sumakay siya sa isang bangka at nakiusap kay Simon na may-ari ng bangka na itulak yun ng kaunti sa tubig, na upo si Jesus sa bangka at nagturo sa mga tao. Okay, may tanong muna po ako. Ganda po nung inatenan namin sa Malolos kahapon, Preaching Academy. Ang gagaling ng nagturo. Pastor Reggie Santiago, Pastor Manrictan, yung magaling na pastor ngayon dyan, sa monumento din, kasama natin dito sa Araneta Square. Steven ba o Stephen? Stephen Prado. Sabi ko ako, champurado siya, Stephen Prado. Ano po? So, ang galing. Pagkatapos, yun nga po si Pastor Rapi, kasama pong nag-speak. Sobrang nakakatuwa. Lahat ng mga pastors natin at mga outreach pastors, halos po naka-attend. Natatandaan ko kasi sinabi sa akin ni Pastor Danganan, okay lang daw naman na magpagamit sa Panginoon kahit hindi nag-aral, kaya lang medyo titirik din tayo sa dulo. Kaya kinakailangan continuous ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay sige po, without using ChatGPT, kasi ChatGPT ngayon kahit 1 hour na lang bago mag-sermon, pwede kang mag-ChatGPT lang, makakabuo ka na ng sermon in 2 minutes o 30 seconds lang po Pero iba kasi yung inaral. O question ko po sa inyo, nagkita si Jesus, saka si Peter. Pang-ilan po ito? The all-new Jollibee app. O nakita nun yun, may Jollibee pa tayo. Lahat ng gustong umorder. Mamaya po So, question. Ito yung maganda po. Ang tawag doon, context. Ilan po sa atin, ang palagay natin, ngayon lang nagkita si Peter at si Jesus? No. Ilan po, most likely, pang-ilang pagkikita na ito ni Peter at ni Jesus? Without ChatGPT po, Sino? Sige, again. Taas na lang ang kamay, Marami dito malakas sa tsambe. Sino rito naniniwala, pangalawa ng pagkikita ito ni Peter at ni Jesus? Taas ang kamay. Okay, may mga tumaas, 2. Ilan po sa atin dito, pangatlong beses na nila ito nakita? Taas ang kamay. May isa. Ilan sa atin dito, ang palagay nyo po, 4 na beses na itong pagkikita ni Peter at ni Jesus? Ilan sa atin dito, kahit ilang beses ako magtanong, hindi ka tataas ng kamay? Okay. So, alam nyo pag umatras tayo sa chapter 4, pinagaling ni Jesus ang biyanan ni Pedro. Pangalawa na. Pag pumunta ka sa John chapter 1, na-meet ni Andrew si Jesus
Sinabi niya kay Peter na kanyang kapatid na kita namin ang Mesaya. Pangatlo. Most likely, 4. Merong pagkakataon, narinig mo si Jesus, wala lang. Meron time, pinag-pray ka na para gumaling ka, hindi mo pa rin pinansin masyado si Jesus. Ito yung account na sumunod si Peter kay Jesus. And from this passage, titingnan natin yung wisdom at idea ng discipleship. Iba rin po kasi ang mentoring eh. Minsan kasi may tanong ka about money, gusto mo lang magpa-mentor, magpa-coach. Minsan lang po yun. Pero ang discipleship, continuous po yun. Minsan gusto mong matin lang na mentoring, pero ang discipleship is inaalaw mo si Jesus sa pamagitan ng ibang tao na turuan ka para sumunod kay Jesus. O tingin po kayo saglit sa akin. Sabi nga natin, tinatanong natin yung bawat sa noon pa lang, sinong po ang tumutulong sa inyo para maging kamukha ka ni Jesus? Mahihirapan tayong sumunod at maging kamukha ni Jesus kung wala tayong sinusundan na kamukha ni Jesus. Tingnan mo ngayon ang katabi mo kung kamukha ni Jesus. Kung hindi siya kamukha ni Jesus, sino kamukha niya? Ano po? Si Pedro. Okay? So yun po yan. So, ang ganda po wala na nga silang huli. O, tingnan pa natin, titigan pa natin ulit yung passage. Nakiusap ba si Jesus na sumakay sa bangka ni Peter? Sumakay siya sa isang bangka at nakiusap kay Simon na may-ari ng bangka na itulak iyon. Ang nakiusap si Jesus, itulak, pero sumakay na agad si Jesus Christ. Nag-take na ng initiative. Naupo si Jesus sa mga bangka at nagturo sa mga tao. Alam niyo po, pag walang huli, mainit ang ulo. Tama? Pag walang kita, masama pakiramdam. Amen? Wala nang ang huli. Inupuan pa ni Jesus yung bangka. Buti na lang hindi mainit ang ulo ni Pedro, pero makikita natin of all people, si Peter, kay Peter na bangka, naupo si Jesus Christ. Okay? So from that passage, titingnan natin ngayon yung idea ng discipleship. Ang totoong discipleship ay nagsisimula hindi kapag ikaw ay punong-puno, kundi sa panahon na ikaw ay walang-wala. Uulitin ko po ito. Kasi marami nagsasabi, ayusin ko muna ang buhay ko, saka ako susunod kay Jesus Christ. Maglilingkod muna ako sa Lord kapag maayos na ang buhay ko. Teka muna. Nung lumapit si Jesus Christ kay Peter, empty, talo, lugi. Yung boat empty. Failure si Peter. Wala siyang maipagmamalaki. Hindi pa niya kayang patunayan ang kanyang sarili. Sabi ako, siguro pag marami na akong huli, pag marami na akong ipon, doon ako susunod kay Jesus. Empty nga si Peter eh. At ang nag-take ng initiative, si Jesus. Kaya nga mga kapatid, minsan ang dami nating parang katwiran na tinanggap, bago ka makalapit kay Jesus, kailangan ayos na ayos ang buhay mo. Pag naglingkod ka kay Jesus, kailangan hindi ka na nagkakasala. Meron bang ganun? Wala. Kaya wag naman din tayong masyadong hard. Hindi po lahat ng ginagamit ng Panginoon perfect. Hindi naman lahat na nagpapadisciple okay na. So, ang idea natin is, si Jesus Christ sa panahon na wala pang kayang patunayan si Peter, pumaloob na siya sa mundo ni Pedro. Actually, hindi siya nagsabi agad na, Pedro, mali kasi pagkakahagis mo eh. Pedro, mukhang may sabit yung net mo eh. Ang discipleship, hindi yung pauulanan mo yung mga tao nang marami agad patotoo, nang marami agad na mga sasabihin. Sometimes discipleship is be with people.
Sabihin natin lahat, be with people. Naupo lang siya, wala pang ang sinabi si Jesus Christ. Hindi rin siya nag-preach ng matinding patungkol sa kasalanan. Peter, repent. Hindi mo madedisciple ang isang taong hindi mo nakakasama. Hindi ka may influensya ng isang taong hindi mo nakakasama. The key is, kahit sa panahong walang-wala ka pa, gustong-gusto kang samahan ni Jesus. Marami sa atin nakakilala sa Panginoon, may sakit ka, nangangailangan ka ng kagalingan. Marami sa atin nakakilala, baon ka sa utang, kailangan ko ng pag-asa. Meron time, bigo tayo, talo tayo. Iyon yung time na wala na tayong pupuntahan. May nag-invite sa atin sa church, nakinig ka lang, naupo ka lang, pero alam mo, deep inside, may nangyari sa puso mo. Ang hinahanap ni God ay mga empty na gusto niyang punuin. Ang hinahanap ni Jesus ay magulo na pwede niyang ayusin. Ang gustong-gusto ni Jesus lapitan ay yung mga taong desperado, wala nang pwedeng takbuhan at lapitan. Tingin niya po kayo saglit sa akin. Maraming tao gusto kang lapitan pag mayaman ka lang, pag marami kang pera, kapag sikat ka. Pag sikat ka, anong ganda ngayon? Ang dami nagpapapicture po, ano? Magpapapicture sa iyo. Si Pacquiao kaya kapag laos na, may papansin pa kaya sa kanya? Pero si Jesus Christ iba. Ang gusto niyang lapitan at gusto niyang paramdam ang pagmamahal at pagpapahalaga sa mga taong walang-wala. Walang may pagmamalaki, walang pupuntahan. Marami sa atin po na narito ngayon, maaring nagkamali ka, nalayo sa Diyos. Sinubukan mo na ang maraming bagay, hindi naman sa tamad tayo, nagsikap naman tayo, pero hanggang ngayon parang walang-wala pa rin tayo. Minsan, gusto mo nang tanggapin ang sarili mo, malas talagang buhay ito. Pero si Jesus Christ, iyan na iyan yung moment na gusto niyang makipagkita sa iyo. Iyan yung moment na gustong-gusto niyang samahan ka. Nasasaktan, nahihirapan, nalilito, gustong-gusto kang samahan ni Jesus Christ. Pero hindi naman ibig sabihin kukuhanin ka na agad ni Jesus. Huwag naman ganun. Ano po? So, kundi sa panahon na ikaw ay walang-wala. Kausapin ko muna po yung mga hindi pa po nagpapadisciple at wala pa po kayong cell group or life group. Huwag po kayong mahiyang sumama. Yung grupo nyo pong sasamahan ay hindi po puro matatagumpay na. Ang grupo nyo pong sasamahan ay hindi mga ayos na. Ang grupo nyo pong sasamahan ay mga taong inaayos pa rin ng Panginoon, may kakulangan, may mga takot pa din, pero gustong magpakalakas, gustong magpalago sa Panginoon, kaya huwag po kayong mahihiya. Kasi po marami sa atin dito, natatakot kang sumama sa cell group kasi ang sabi mo, wala pa akong alam sa Bible. Baka ako kasi pagtanungin, pagbasahin pa ako ng Bible, buksan po natin sa Malachi. Anong Malachi? Napakalachi mo. Ano po? Minsan, pag hindi mo talaga alam, Malachi ba to? Ano ba to? So, minsan, naku, bakit ako sasama pag pinag-pray ako? Hindi pa naman ako sanay mag-pray. By the way, mga kapatid, ang pinakamasarap daw turuan mag-pray, yung ka-attend lang. At least wala pa siyang nakikita. Biro mo kung cell group, bago-bago lang siya. Kapatid, manalangin ka nga. Nag-pray yung isa, Panginoon na lumikha ng langit at lupa at ng universe. Lord, ang parang ay napakaganda. Nakakamangha! Sabi nung bago, ang hirap naman pala ng prayer para kang makata. Kaya nga magandang pag-prayin po yung, naku, welcome po kay kapatid na ganito. Pwede po ba ikaw mag-lead ng prayer? Panginoon, di ko po alam mangyayari sa amin sa araw na ito. Tulungan niyo po kami. Kaya nga mga kapatid, pag nagse-cell group naman tayo, huwag naman natin, galing magpaliwanag nito. Alam niyo po, ang sabi sa Hebreo at Grego, ano pala to, mga Grego pala, Grego ka pala ano po? So mga kapatid, gawin natin yung atmosphere, inaaral natin, paano pa magiging maayos ang cell group po natin. Kaya sa mga wala pang
nagde-disciple sa atin, wala pang cell group na sinasamahan, hindi po nakakatakot ang cell group. Hindi ko po kayo at hindi namin kayo encourage na isama sa lugar na medyo awkward po kayo. Kaya nga tayo po, if you are single, may mga singles po tayo na cell group. Kapag mga magulang, meron din po tayo, kabataan, kids church, meron din po tayo. Hindi po namin pagsasamahin ng senior sa kids church. Para namang maglola, ano po? Apo, tara sa kidzona, ano po? So sa mga wala pang wala pa kayong grupo po at hindi pa kayo nagpapadisciple, ang ganda-ganda po, huwag ko kayong matakot sumama. Sa mga nagde-disciple naman, ikaw na nagtuturo, eto po ang pakiusap ko lang. Huwag kang absent. Biro mo a-attend yung tao, ikaw yung absent. Paano mababago? Pag-pray natin yung leader natin na magbalik loob sa Panginoon. Ang hirap naman, tara magkapit-kapit tayo ng kamay. Lord, hipuin niyo po yung leader namin. Ang leader pala nila si pastor. Si pastor hindi nag-church ng isang Sunday. Tawagin po natin ang espiritu ni pastor. So mga kapatid, it's about time. Basta yun muna yung pinaka-greatest gift mo sa mga inaalagaan mo. Maaring hindi ka magaling magturo. Maaring hindi pa tayo ganun ka-perfect. Pero ang ganda, presence mo pa lang, kalakasan na ng ibang tao. Amen. Pag nakikita-kita tayo, lumalakas tayo. Amen? O malakas na palakpak, ibigay natin sa Panginoon. Wala namang maliwanag na pag-uusap si Peter at si Jesus, naupo lang. Andun lang muna siya. Merong pagkakataon, ang starting point ng discipleship is, kung nalulungkot siya, samahan mo lang. Kung nahirapan siya, sige, samahan mo lang. May mga tao hindi kailangan ng mahabang sermon. Ang kailangan nila, company. Kailangan nila, community. Kaya sobrang halaga, this is the starting point of discipleship. Hindi mo kailangan na sobrang ayos na ang buhay at hindi mangyayari po iyon. Lahat naman tayo may pagkukulang, lahat naman tayo may takot, pero pwede tayong magsama-sama at pare-pareho tayong patatatagin ng ating Panginoon. Isang malakas na palakpak uli para sa Diyos. Hallelujah. So, number 2 is this. Basahin muna natin, ano po ang nangyari? Walang huli po, ano? Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, si Jesus Christ, ang galing niyang mangaral sa maramihan. Ang galing niya ring mag-disciple ng isahan. Hindi na marami pong tao ang kausap niya dito. Ang kausap niya dito, si Pedro na lang. Sabi niya ngayon, nung sinamahan ni Jesus si Peter, ang pangalawa sabi niya ngayon, pumalaot kayo. Medyo yung Tagalog po natin, hindi masyadong familiar po sa atin, ano? Terminology po ito kasi sa pangingisda, pumalaot. Ano yung laot? Yung buraot, alam natin. Ano po? Buraot. So, pero yung pumalaot, pumunta ka sa malalim. Ayan, yun po ang word na pumunta ka sa malalim. So, ibig sabihin, pagod na si Peter, walang huli, sige, magpakapagod ka uli, pumunta ka sa malalim. Kaya nga hindi madali ang sinasabi po ni Jesus kay Peter, pero natutuwa ni Peter na sumunod. Sa mga, kausapin ko mga muna po yung mga anak dito po. Sino po rito yung mga anak na gustong-gustong inuutusan ng magulang? Pag bata ka, binibilang mo, Mami, 5 na yan ha. Kami po dati may usapan po kami kay Lucas. Ano Lucas, ano dati usapan natin? Pag sa araw, isang araw, hanggang 10 utos lang kami kay Lucas. Pag 11, bukas na. Ano po? Kaya inuunti-unti namin yung pag-uutos. Pag umaga, Mami, ubos na, nakasampu ka na. Dalin mo yung arenola, dalin mo yung ganito, linisin mo yung ganyan. Ang mga bata, ang hirap utusan, pero hindi ko alam kung madali ring utusan yung matatanda. Inutusan ka ni Jesus, pumalaot ka, Lord, hello, pagod. Hello, walang huli.
Lord, nakita niyo po itong kamay ko, hanggang ngayon manhid. Kasasagawan ang hirap, pababalikin niyo po kami sa napakalayo. Wala nang ang huli. Saka gabi nga walang huli, araw pa. Pumalaot kayo at ihulog niyo yung sarili niyo at wag na kayong lumitaw. Hindi pwede naman talagang malunod tayo sa problema, pwede namang malunod tayo sa biyaya ng Diyos na nag-uumapaw yung pagpapala ni God. At ihulog ang mga lambat ninyo at makakahuli kayo ng isda. Sumagot si Simon, Guro, ikaw na lang. Papauwi na po kami. Pero sabi nito, Guro, magdamag po kami ng isda, pero wala kaming nahuli. Kung sa tingin nyo po, naloloko kami, hindi pa po, gutom lang. Pero sabi niya, hindi eh. Pero dahil, yan ang faith eh. Pero dahil, sinabi nyo, ihulog ko ang lambat. Pagdating sa discipleship, hindi mo kailangang alam mo na ang lahat. Kung ang pagsunod sa Diyos, kailangan maintindihan mo ang lahat, hindi ka makapagsisimula. Kung gusto mo magnegosyo at kailangan maintindihan mo muna ang lahat bago magnegosyo, hindi ka makapagnenegosyo. Kung ang lahat na lang, kailangan mo maunawaan lahat bago ka mag-asawa, hindi ka makakapag-asawa. May mga pagkakataon, lalo na sa pagsunod kay Jesus, hindi mo naiintindihan yung kanyang pinagagawa. Biro mo, kinakapos ka na, pag-o-offeringin ka pa. Pagod ka na, kailangan pa bang mag-cell group? Minsan mahirap intindihin. Pero sabi ni Jesus, pumalaot kayo. Ang hinahanap ni Jesus po sa atin is matutunan natin sundin yung kanyang inuutos. May naalala po ako na speaker na nagsabing, hindi ka makakatanggap ng pangalawang revelation kung yung unang revelation pa lang, hindi mo magawa. Minsan nag-a-ask ka ng maraming bagay para kakausapin ni God, pero yung una yung pinag-usapan, hindi pa natin ginagawa, malabo po yun. Kaya pagdating sa discipleship, hindi mo kailangang alam mo lahat. Hindi mo kailangang naiintindihan lahat, pero hindi naman ibig sabihin, hindi nag-aaral. So, ang point lang natin is si Peter, hindi niya maunawaan ang pinagagawa ni Jesus, pero, sabi natin lahat, pero. Yung pero na yan, pag nasinundin natin yan, magkakaroon ng pera yan. Ano po? Hindi totoo po, may biyaya talaga ang Panginoon, pero di naman prosperity gospel to, ha? Ano ang madali? Ang sumubok sa unang pagkakataon o sumubok muli pagkatapos mabigo? Ano ang madali po? Hindi ko na po patataasin ang kamay nyo kasi hindi na naman kayo magtataas ng kamay. Ano po, Nanay Victoria? Ano po? Ano ang madali? Sumubok sa unang pagkakataon o sumubok muli pagkatapos mabigo? Tingin ko po mas madali yung sumubok sa unang pagkakataon. Mas mahirap yung nabigo ka, susubok ka muli. Tanungin niyo po mga nag-take ng board exam. Lalo na kung hirap na dinaanan niya. Pagkatapos, mag-take ka uli. Kung kaya mag-review. Mahirap magsimula sa ikalawang pagkakataon pagkatapos ng kabiguan. Pero yan yung moment na eto na, naroon na yung idea ng discipleship. Tinutulungan ni Jesus si Peter paano bumangon sa mga kabiguan. Paano niya harapin ang mabibigat na pangyayari sa kanyang buhay. Dito po sa cell group natin, hindi puro yung maglingkod ka, gaganda ang buhay mo. Maglingkod ka, mawawala ang problema mo. Hindi po ganun. Magkakaproblema ka, pero patatatagin ka ng Diyos. Dadanas ka ng maraming hirap, pero never kang iiwanan ng ating Panginoon. Kaya ang pangalawang principle natin ay ito, ang totoong discipleship ay paghakbang muli, but this time, kasama si Jesus. Nung una silang pumalaot, nung una silang pumunta sa malalim, wala sa bangka si Jesus. Pero sa pangalawang pagkakataon, iba na to. Andoon sila,
pupunta sila, may word ni God, may presence ni Jesus. O ilang panahon ang buhay natin, wala yung presence ni Jesus. Yung kung ano lang ang masunod natin, okay lang yun. Wala akong guidelines, wala akong principles, wala akong values na sinusunod, wala akong pakialam sa Bible, wala akong pakialam kung may tinatapakan ako, pero ngayon na nasa Lord ka na, kasama mo pa si Jesus, that is discipleship. Kung may ginagawa ka noon at wala pa si Jesus, iba na po ngayon. Dati hindi ka malang parang nagigilty, pero ngayon, ikukunbi ka ng Holy Spirit. Kaya lahat ng kausap po ngayon, pag nagpa-disciple po kayo, regardless kung ano yung kabiguan natin, ano yung pagkukulang natin, iba yung buhay ngayon. Humahakbang tayo papunta sa pagsunod kay Jesus. Kaya ano po yung challenge natin dito? Sa mga nagpapa-disciple, maaring yes, galing ka na sa mga ganitong bagay, pero uulitin mo ito ng iba na ngayon. Dati nag-aaral ka, wala kang pakialam kay Jesus. Pero ngayon, nag-aaral ka ngayon, kasama mo si Jesus. Kung dati kang parang wala lang ngayon, naku, malamang ma-honor ka pa kasi iba yung estudyante na nag-aaral kasama si Jesus. Amen? Yung si Jesus ang pinagagawa ng assignment, meron po ba kayong kilalang ganun? Ano po, Jesus, kahit hindi ako mag-review, makakapasa ako, Panginoon. Sabi ni Jesus, magkita tayo sa bangketa. Ano po, baka mapalo kita. Tuturuan ka lalo ni Jesus Christ na maging masipag, maging masigasig. Ano po? So ito po yan, sabi nga natin uli, paghakbang muli. Marami sa atin lumakad na walang kasamang Bible. Walang kasamang guidance ng Holy Spirit. Pero ngayong ginagabayan ka ngayon ni Jesus, may mangyayari. May kakaibang mangyayari. Verse 6 tayo. Kaya pumalaot sila at inihulog ang lambat at napakaraming isda ang nahuli nila hanggang sa halos masira ang mga lambat. Wow! Ito yung, dahil sinabi mo, ayokong pumalaot, pero sinabi mo. Ayokong pumunta doon, pero sinabi mo. Ayaw ng kaluluwa ko, ayaw ng katawan ko, ayaw ng espiritu ko, pero sinabi nyo eh. Kung hihintayin nating sumunod kay Jesus dahil nararamdaman natin, wala hong mangyayari po. Hindi tayo makakasunod. Maraming pagkakataon, ayaw mo mag-devotion. Ayaw mo mag-pray. Kung pagod ka kagabi, ang sarap matulog ngayon, yung wala nang gisingan. Gusto niyo po yon? Yung talagang si Jesus na yung makikita mo. Ano po? Puro ulap, ano? So, ang point natin mga kapatid, kahit mahirap, sumunod sila. Ang discipleship is not about comfort, it's about growth. Di tayo lalago pag puro comfort ang gusto natin. Hindi tayo tatalino nang madadali lang ang sinusubukan natin. Hindi tayo aangat kapag ang mga bagay lang na ginagawa natin ay yung kaya lang natin. Through discipleship, may nakikita yung discipler mo, yung leader mo, na potential mo, kaya pinupush ka niya, ba't hindi ka mag-aaral muli? Ba't hindi ka mag-business muli? Ba't hindi mo subukang muli? Marami sa atin may naabot kasi may nagtulak sa iyo. May nag-encourage sa iyo. May nagturo sa iyo. Hindi naman lahat malakas ang loob eh. Hindi naman lahat may puhunan eh. Hindi naman lahat magaling. Pero dahil may nag-encourage sa iyo, eto nararanasan nyo. Overflow is a byproduct of deep obedience. Ulitin ko lang po yan. Overflow is a byproduct of deep obedience. Ang rumaragasang pagpapala ay bunga ng malalim na pagsunod. Minsan ang gusto natin, mababaw na pagsunod, malalim na pagpapala. Malabo po yun. Minsan gusto mo na sobrang andaming gawin ng Diyos sa atin,
wala naman tayong gustong gawin para sa Panginoon. Minsan napaka-wais ng marami po. Kung nais natin ng overflow, ang tawag dyan is boat-sinking harvest. Ito yung net-breaking harvest sa buhay natin. Pangarapin natin sumunod ng malalim para sa Diyos. Tapikin nyo nga po sa muka ang katabi nyo po. Sabihin nyo po, sumunod tayo ng malalim. Ayan. Yung iba sa atin, malalim ang pagkakatulog na. Ano po? O malalim ang dimple. Kaya kinawayan nila ang kanilang mga kasama na nasa isa pang bangka para magpatulong. Tinulungan sila ng mga ito at napuno nila ang isda ang dalawang bangka hanggang sa halos lumubog sila. Nung una, halos lumubog sila sa lungkot. Halos lumubog sila sa pagod. Halos lumubog sila sa hirap ng kalooban. Ngayon, halos lumubog sila sa dami ng huli. Marami nagsasabing Bible scholar and commentaries, never pa nilang naranasan ang harvest na ito. Sabi nila, this is an equivalent to almost 1 or 2 years na pangingisda nila Peter. Pagkatapos, in a moment of deep obedience, may overflow, may miracle na naghihintay na hindi nila kayang i-contain, kailangan pa nila ng iba para makuha at masalo ang malaking harvest. Humihiling ka lang sa Lord ng bahay na may kwarto, ang ibinigay sa iyo, mansyon. Huwag ka naman hihingi pag humingi ka ng bahay, Lord, pahingi naman po ng 4 na pinto. Lumabas 4 na pinto nga binigay sa iyo. Dineliver ng lalamove. Lord, pinto po na may kwarto, pinto na may CR, pinto po na may... Basta liliwanagin ho natin sa Panginoon. Okay, kaya napakaganda talaga na nagpapadisciple. Can I hear amen? May nangyayari naman talaga kahit hindi ka nagpapadisciple, pero mas lalo na kapag nagpadisciple ka. May nangyayari naman talaga na nag-church ka kahit hindi ka umati ng cell group, pero lalo na kapag tayo po ay nag-commit at ibinigay ang buhay para sa Diyos. Malakas na palakpak ibigay natin sa Panginoon. Hallelujah! The number 3 is this, ang totoong discipleship ay hindi humihinto sa iyo, kundi nagpapatuloy sa iba, kaya ito dumarami. Hindi po nasiyahan sila Peter, kanila lang yung harvest, napatulong po sila. Ano po ang kaibahan ng monument sa movement? Ang monument, kung saan mo itinayo, andoon lang. Ang movement, wala ka na, nararamdaman ka pa. Wala ka na, pero marami pa rin sa iyong gumagaya. Wala ka na, pinag-uusapan ka pa. And I believe this is the picture of this church and every believers. Wala na tayo, pero meron pa tayong iniiwan ng legacy na pinakikinabangan ng iba kasi natutunan nating sumunod sa ating Panginoon. Can I hear amen? So, nagpapatuloy ito sa iba. Ang discipleship, hindi yung matalino na ako, okay na ito. Alam ko na, okay na ito. Hindi. Yung kaalaman natin, pinapasa natin. Yung blessing natin, pinapasa natin. Kung anong meron tayo, pinapasa natin. Sabihin nating lahat, pasa-pasahan. Hindi nakapasa, kunyari nakapasa. Yung at least pinasa, pasa-pasahan. Pinapasa ho natin. Iyon po ang idea ng discipleship. Kaya nga alam nyo ho, natatandaan ko sinasabi ni Pastor Lester, kapag ang simbahan puro matatanda na at walang mga kabataan, ilang panahon na lang, memorial church na po ang tawag sa kanila. Yung mga umaten sa prayer meeting, isang araw na lang kukuhanin na lahat eh. Lord, hindi na po kami aalis, closing prayer na namin sa langit ang gusto namin punta. Pwede bang kumaway lahat ng kabataan at piling kabataan? Kaway-kaway lang po tayo lahat. Tingnan natin kung gaano karami mga kabataan dito. Come on. Yung nasa likod natin, sige nga po, ayan, Timo, halos, pag tinignan mo talaga, si Ate Beck lang ang maputi buhok.
Pero yan, kulay lang yan, at yan lang, model lang po yun. Ano ho? Pero tingnan mo nyo po, grabe. Kaya nga nagpapasalamat tayo. Alam nyo ho, pag may nakikita akong kabataan, kapag nakikita ko yung sila Mac, kapag nakikita ko po yung mga leaders natin, sila Beric, buhay ang praise church. Kahit mawala kami, may magpapatuloy. Pero wag nyo naman pong ipag-pray na mawala kami agad. Ano po? So may ipapasa. Pero kasi, alam nyo po, natutuwa po ako. Natutuwa po talaga kahit sa bahay. Iba ho yung sa bahay may matanda, iba sa bahay may bata. Dati, picture lang nito sa praise church na pinagpe-pray. Lord, nangangarap kami, simbahang ang mayaman at mahirap ay magkaibigan, ang bata at matanda ay isang pamilya na pare-parehong nagpupuri sa ating Panginoon. Can I hear amen? Malakas na palakpak ibigay natin sa Diyos. Hallelujah. So ang ganda, nagpapatuloy, dumarami, and that is the essence of discipleship. Kung ikaw ay nagpapaturo ngayon, huwag kang manatili na tinuturuan. Pangarapin mo, ikaw naman ang nagtuturo. Sa mga nagdi-disciple na, ikaw nagtuturo huwag kang pumayag na ang tinuturuan mo habang buhay mong tinuturuan. Pangarapin mo silang maging leader na sila naman ang gumagawa ng ginagawa mo ngayon. Ako po nagpapasalamat ako sa Praise Church sa atin kasi tinuruan tayo ni God na huwag maging controlling. Yung under kita ng ministry, sa akin ka lang, huwag kang pupunta sa iba. Ako po, kahit po yung mga anak ko po, kung darating ang pagkakataon, sa Victory sila lalago, Victory Mall, kala nyo makakaalis kayo, Hindi totoo po yun. Kundi sila tawagin, bakit? Hindi po ba? Kasi ang prayer ko, Lord, dalhin mo ang aking mga anak sa lugar na magagamit mo sila. Pagpipili kayo ng course, anak, gamitin mo o kuhanin mo yung course na mas marami kang mapaglilingkuran. Tingnan niyo po ito. Kapag tayo ay sumusunod sa Diyos, ang daming buhay ang nadadamay sa pagpapala ng Diyos. O, saan pa nagde-disciple ka? Nauunawaan mo yan. Kapag umayos ang buhay ni tatay, naayos ang buhay ni misis, naayos ang buhay ng mga anak. Amen. Ikaw mismo, pag naayos ang buhay mo at pinagpala ka, pati kapitbahay mo na dating naiingayan sa'yo, nakakatulog na ng payapa. Amen po ba tayo doon? Dati manikurista ka, lahat na ma-murder mo. Ano po? Ngayon nakakilala ka sa Panginoon. Hindi mo pa nililinisan, kinukutiksan mo na, tapos na po. Ang point natin, maraming nababago. Tingnan niyo po, pag naging negosyante ka, malamang ang mga empleyado mo din, mga kamag-anak mo. Pag umangat ka, maraming umaangat. Pag umunlad ka, maraming umuunlad. Kapag napapalapit ka sa Panginoon at natututo, maraming buhay ang nababago. Kaya nga, discipleship is the solution to many problems of the world. Can I hear amen? Kaya naman ayaw niyan mag-aral, walang nagde-disciple. Kaya naman makakapagpamilya yan ng wala sa ayos, walang nagde-disciple. Alam niyo, napakaganda kapag may nagko-cover sa atin. Hindi kinokontrol kung hindi po tinuturuan. Kaya nga ang purpose natin is to release and unleash. Kung sa aking sarili lang po, pwede ko po kayong hindi unleash Pagkatapos, sitting pretty na lang tayo, pero hindi po Ang totoong nagmamayari po sa Praise Church ay si Jesus, at mas magagawa natin ang Great Commission kapag tayo pong lahat nag-e-evangelize, nagde-disciple, at sumusunod sa Panginoon. Magsabi nga po ng amen lahat po ng bawat isa na gusto nyo po maraming tao mapagpala dahil sa pagsunod nyo sa Panginoon. Can I hear amen? How about this one? Kapag may malalim na pagsunod sa Diyos, may nag-uumapaw na biyaya na hindi mo kayang dalhin mag-isa. Huwag ka lang basta umaten, mangarap ka na ikaw naman ang gagamitin isang araw. Ngayon po nilalagay sa akin ng Diyos to, kasi Lord willing, magsisimula din po tayo ng church at babalik tayo sa Praise Church Tondo sa Matantubig. Magsaset po tayo ng mga bagong officers, bagong mga ministry teams.
Ang bala ko po, every year lang, pagkatapos, pwedeng ibahin uli natin, depende sa commitment. Marami ko kasi natatakot eh. Pag pumasok ka ba sa pagiging backup singer, habang buhay ka naman backup singers, wala na ibang pwedeng gawin na kapag umalis ka, nagre-rebelde ka, nagre-rebelde ka, nagre-rebelde ka. Parang inaayos lang din naman natin yung, kasi, alam nga naman habang buhay, di ka naman kaalis, may ibang nang pinagagawa sa'yo si God. Kaya, Lord, hindi namin ito alam. Pero ngayong natutunan namin, mga kapatid, abangan niyo po ito. Lord willing, by September, magpe-prepare tayo. By October, maglo-launch tayo ng live community campaign to transform the city. Buksan niyo po ang bahay niyo po for 10 weeks lang po. 10 weeks lang. After that, December, pahinga na muna tayo. Buksan niyo lang. At least may mga period tayo ngayon na ang commitment nyo muna, hanggang doon muna, natatakot ang mga tao na pumasok sa isang bagay na hindi kasi nila alam na hinihingan agad natin sila ng mabibigat. Sana pasubukan lang muna natin sila sa maliliit na bagay. Even sa pagiging volunteer, 6 months lang ba yan? 12 months lang ba yan? Yun ang mga inaayos po natin para ang ministry hindi nakakatakot, exciting at binabalik-balikan. Malakas na palakpak naman ibigay natin sa Panginoon. Okay, sabi natin lahat, malalim na pagsunod. Okay, and then lastly is this. Namangharin si Santiago at Juan na mga anak ni Zebedee, na mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon or Simon, huwag kang matakot. Mula ngayon, hindi na isda ang uhulihin mo. Mga mandurukot, mga kriminal. Para naging pulis siya, no? Ang huhulihin mo, hindi na mga isda, kundi mga tao na upang madala sila sa Diyos. Ang ganda ng translation ng Tagalog, ASN dito, ang salita ng ating Panginoon. From kala ni Peter, ang pinakamagandang pwedeng mangyari sa kanyang buhay ay maging mayaman at maging magaan ang buhay. Hindi pala iyon ang pinakamagandang buhay. Para mas maganda po, James, backupan mo nga ako ng keyboard. Ito, gaganda to pag may keyboard. Minsan pangit pag walang keyboard eh. Ano po? Sa tulad ko po na galing sa mahirap, yung makatapos ka lang ng pag-aaral, pwedeng yun ay maging pinakamagandang bahagi ng buhay ko. Hindi pala yun ang pinakamagandang bahagi ng buhay. Yung matupad mo yung pangarap mo. Sabi ko sa ate ko, ate, nakakatuwa, 2 na yung napag-aral mo. Pero natatakot ako, baka akalain mo na ang pinakamagandang buhay ay yung napag-aral mo lang ang iyong mga anak. Ate, ang pinakamagandang buhay ay yung buhay na nakapag-aral ka na, sumusunod pa sa Diyos ang iyong mga anak. Maganda na yung sumusunod, pero ang pinakamaganda ay nakita mo silang naglilingkod sa ating Panginoon. Minsan akala ng marami sa atin, ang pinakamagandang buhay ay yung nagkaroon ka ng negosyo, ang dami mong pera, nakapunta ka sa iba't ibang bansa, ang dami mong properties. Marami rin naman ako nakitang maraming properties eh. Marami rin naman ako nakitang maraming mayaman eh. Ba't sila nagpakamatay? Bakit ang daming mayaman nasa casino ngayon? Bakit ang daming very powerful? Yung iba nakakulong. Yung iba nagda-drugs. Ang pinakamagandang buhay ay hindi yung naabot mo yung pangarap mo, kundi yung natupad yung pangarap ng Diyos sa iyo na sumunod ka. Masdan mo yung mga taong sumunod kay Jesus at hindi. Masdan mo yung mga taong hindi siniseryoso ang pagsunod at hindi. Ibang-iba ang buhay ng mga taong natutunan nila na kahit mahirap, sumunod kay Jesus. Ang pinakamaganda na buhay, ito yung pang-apat sa discipleship natin, ano po, nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Sabi nung iba, parang hindi man lang yata napakinabangan nila Peter yung isda.
Kasi iniwan nila, maaring iba yung nakinabang at sumunod kay Jesus. Hindi ba pwedeng, Lord, susunod kami sa iyo? Punta muna kami saglit sa SM, mamili lang kami saglit para may baon tayo. Ang sabi hindi sumunod kay Jesus. Ang totoong discipleship, hindi lang patungkol sa tagumpay o personal victory, kundi yung naunawaan mo yung pinagagawa ng Diyos sa iyong buhay. Ang pangarap ko, maging electrical engineer. Kasi may kapitbahay kaming taga Meralco. Wala silang bukid, pero hindi nawawala ng bigas. Hindi nawawala ng palay. Kami lumaki sa bukid, meron time wala kaming sinasaing. Wala silang bukid, and yet ang ganda ng buhay nila. Kaya sabi ko, Meralco, electrical engineer, yun ang kukuhanin ko. Kaya lang, di nga po ako nakapag-aral eh. Yung gin, natupad yun, engine. Ano po, talagang grabe, napainom lang din tayo. Ngayon, nung iba pala calling ng Diyos sa buhay ko, hindi magtrabaho sa Meralco na may liwanag ang buhay, kundi magdala ng liwanag sa mga taong nahihirapan. Alam niyo po, kung bubuksan niyo ang puso ko ngayon, mahal na mahal ko yung mga maliliit na tao. Hindi mga porpit, hindi po ganun. Gusto ko yung mga, yung mga hindi pinapansin na security guard, mga pangkaraniwang tricycle driver na ang sarap iangat ng buhay. Nasasaktan ako sa mga taong maliliit na inaapi pa. Siguro kasi doon ako galing. Kahapon may kausap ako, Pastor Bruce Marcelo. Pastor din po siya. Pag nakikita ko, ang dami niyang inaalaga ang bata. Nagpuputap na siya ng orphanage. Kahapon, doon ko lang siya nakita ng personal. Sabi ko, Pastor, may ibibigay ako sa yung mga school supplies. Lunes, ipapalalamove ko. Pastor, salamat. Sabi ko lang sa kanya, what is the reason behind bakit ang passion mo yung mga street children? Kasi Pastor, iyon ako. Pagala-gala, walang bahay. Hindi ko alam kung nasaan ang magulang ko. Not until makilala ko si Jesus. Kaya lagi ang makikita ko sa FB niya, feeding program. Ngayon, Pastor, malapit na po. Makakapag-put up na ako ng orphanage. Ang pinakamagandang buhay, yung nakita mo yung calling mo. Mayaman ka, pero hanggang ngayon, di mo alam kung ano pinagagawa sa iyo ng Diyos. Nakapagtapos ka na, nakapag-asawa ka na, hindi mo pa rin alam ngayon ang pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Alam ko po, hanggang sa mamatay tayo, ilalapit natin yung mga tao sa Panginoon. And the greatest success of Praise Church ay hindi yung magkakaroon tayo ng building, hindi yung magkakaroon tayo ng malaking budget, kundi ilan yung mga taong nadala natin sa Panginoon na hindi tayo tumigil sa lugar na pinaglagyan sa atin ng Panginoon. Kaya nakakatuwa, doon sa lugar ng Matantubig, Kuya Romy, ang dami kong ikinasal dyan na taga Matantubig, katulad nila Enchong, sa hotel ikinasal, sa magaganda ng lugar, na kung hindi sila nakakilala sa Panginoon, maaring sila yung problema ng Manila ngayon, pero dahil nadala sa Panginoon, sila yung tumutulong ngayon sa pagbabago ng bansang Pilipinas. Kaya pag hindi natin sila na-disciple, sila yung problema natin bukas. Last Wednesday, may pinuntahan po kami ni Pastor Robs sa Kamuning. Gaganda ng bahay. Yung nasa likod na parang home along the Riles, yun ang miniministera nila. So kinausap namin yung may-ari ng lupa na pwedeng upahan, na may magandang bahay. Yung gilid lang naman kasi mahirap upahan, 100,000 pero yung gilid na ganon, parang pasilyo lang. I don't know exactly, pero pinuntahan ko po. Sabi ko sa may-ari, Sir, pinagpe-pray po namin yung lugar nyo na dito po makapag-gather yung mga taga-Kamuning. Sabi ko lang, nakita nyo po yung mga squatter po sa likod ninyo? Gusto po namin makapag-aral yan at maayos ang buhay. Bakit po? Kasi po pag hindi nakapag-aral yan, baka nakawan po kayo .
Yan po yung mga akyat bahay gang pag hindi po natin na-disciple. Sabi niyo, ang ganda naman ng advocacy. Kaya nga po, kung ako sa inyo, paggamit ko na lang ito, hindi ko na pauupahan eh. Sabi lang po nila sa amin, lumayas kayo. Sabi niya, matutuwa si Mami. Yan ang gusto ni Mami, yung mga ganyang gathering. Kasi sabi niya, I hate kasi yung mga religion, pakuha lang ng pakuha ng pera, pero walang advocacy. Wow! Kaya nga po ako sa inyo, ipapagamit ko na lang, baka bukas po, wala nang gamit ho ito. Mga kapatid, hindi ko po kayo tinatakot. Yung kapitbahay nyo na hindi natin nadala sa Panginoon, ayan, pwedeng pagmulan ng maraming krimen at kaguluhan sa buhay. Sana ang makita mo yung calling natin na regardless kung ano matapos mo, maabot mo, still, God wants you to become fisher of men. Gusto ni God, madala mo ang mga tao sa Panginoon, pero hindi mo madadala ang tao sa Panginoon kung hindi ka nagpapadisciple. Kaya ngayon, ilagay ng Diyos sa iyong puso ang calling at identity na ito. Let me end with this. Bago mo pa ibigay ang lahat para sa Diyos, ibinigay na ng Diyos ang lahat para sa iyo. Bago si Peter sumunod kay Jesus Christ, nakita niya yung laki ng ginawa ni Jesus para sa kanya. Kung ang pinakamalaki na ginawa ni God kay Peter, yung maraming isda, hindi pa ito. Pedro, yes, pinayaman kita. Yes, Peter, pinatikim kita. Ano ang magandang buhay? Ano yung pangarap mo? Pero alam niyo po, bandang huli, hindi lang pala isda ang kayang ibigay ni Jesus kay Peter. Kung hindi, Peter, handa akong mamatay para sa iyo. Kaya bago mo pa ibigay ang buhay mo, Peter, sa akin, ibinigay ko yung buong buhay ko doon sa krus ng Kalbaryo upang ikaw ay mabuhay ng ganap at kasasya. Peter, hindi ka talo. Hindi lang dito sa lupa, kaya kitang pagpalain at samahan. May langit pa ako na inihanda sa iyong buhay. Kaya pag nag-disciple ka at nagpa-disciple ka, lagi mong nakikita, sulit, may pakinabang, at hindi talo kailanman ang isang taong susunod at magpapagamit sa Panginoon. Can I hear amen? Meron kang property, pinagamit mo sa Diyos, hindi ka talo. May influence ka, pinagamit mo sa Panginoon, hindi ka talo. Hindi talo ang magpa-disciple, mas lalong hindi talo yung ikaw mismo ang mag-disciple. Tayo nga po tayong lahat. Real discipleship is not about proving yourself. It's about walking with the one who already did everything for you. Hindi tayo nagpapadisciple para patunayan sa Diyos kung gaano tayo kabait. Nagpapadisciple tayo hindi para patunayan, Lord, marami kong naabot sa buhay. Hindi naman natin kayang bilhin ang pag-ibig ng Panginoon. And in fact, mula sa una hanggang sa uli, wala kang dapat patunayan. Kasi, ang gusto lang ng Panginoon, sumunod ka sa Kanya na nagbigay ng lahat para sa iyo. Kaya kung ano man ang mararating mo, kung ano man ang ipagkaloob sa iyo ng Panginoon, lahat ito ay bunga ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Lahat ito dahil sa ginawa ni Jesus, dahil sa kanyang kamatayan, muling pagkabuhay, at isang araw ay babalik upang tayo ay kuhanin. Kaya nga pag dumating ang pagkakataon, huwag ka namang malulungkot. Pag medyo may edad na, nagkakaroon tayo ng karamdaman, may iba na pakiramdam natin, lagi mong tatandaan, laging may mas maganda, laging mas may higit pa na karanasan dahil sumusunod ka sa Panginoon. Joy, sige nga, awit tayo na isang awitin muli. Ano po, bago ko ipag-pray ito po, at least saliwan lang natin. Kaya tayo nakarating sa Bimol, kaya nag-spread out ang Praise Church family. Dahil din po yan sa mga leaders natin, na grabing nagtiyaga, grabe ang puso, para ka lang ma-disciple, para ka lang tulungan na lumapit sa Panginoon. At eto tayo ngayon, nararanasan natin ang pagpapala,
bunga ng pagsunod ng mga nauna sa atin at ito rin ang pangarap natin. Because of our obedience to God, because of Christ, the cross of our Lord Jesus Christ, the next generation will follow Jesus. The next generation is much better than us kasi natutunan nila ang sumunod sa ating Panginoon. Come on, let us worship Jesus. Then after this, we will commit our lives na mag-disciple at magpa-disciple. Hallelujah. Amen, Lord. Hallelujah, O God. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan ay nakamit sa piling mo. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Amen, O God. Kaligayahan ay nakamit sa piling mo. Come on, church, wala nang hahanapin pa. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa. Kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Lord, wala nang papantay sa'yo. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Mga church, wala nang hahanapin pa, O Diyos. Hallelujah! Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa. Kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Lord, walang papantay sa'yo. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko. Kaya naisin, kaya ang naisin ng puso ko. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Jesus, O God. Marami po dito katulad ni Peter, maaring na-encounter mo na naman si Jesus, pero baka hindi pa tayo dumarating sa point na hindi pa natin isinusuko at ibinibigay lahat. Ito na ho yung pagkakataon. Maaring nagpapadisciple ka na, pero baka hindi pa rin ganun kaseryoso. Sana seryosohin nyo pa. Kung wala pa po, bukas po ang mga cell group po natin at live group. Feel free. Lagi nga po namin itong sinasabi. Kung sa lugar na yun walang nangyari, okay lang tayo pong huminto, okay lang. Pero kung nakita mo may nangyayari, kapag sineryoso po talaga natin na pumaloob sa mundo ng mga taong gustong lumago at magpagamit sa Panginoon, iba talaga yung lumalakad ng may kasama. Iba yung may nagbabantay sa iyo. Iba yung mga taong hindi lang maganda yung sinasabi sa iyo, kundi yung pati na dapat baguhin sa atin. Mas lalago ka at mas lalalim ka kung may mga taong ibubukas mo ang buhay mo at sasabihin, magpapadisciple na ako. Kung ikaw naman po ay leader, maaring nasaktan ka na rin, maaring nahirapan ka rin, pero diretso lang po. At the end of the day, walang pinakamagandang buhay
kundi yung buhay na nakatulong ka para ang mga tao ay lumapit sa ating Panginoon. Parehong kailangan natin ito. Magde-disciple sa iyo at kailangan mo ng mga taong i-disciple, doon ka lalong lalalim, doon ka lalong maunawaan mo ang buhay ay patungkol sa pagsunod kay Jesus. Lagay natin yung kanang kamay natin sa tapat ng ating puso. Panginoon, I don't know exactly kung sino po rito yung nakaka-relate kay Peter, Panginoon. Maaring first time, second time, third time, oh Jesus, na-witness ko kung paano pinagaling yung biyanan ko. Pero sa pang-apat, medyo naging personal na kailangan niya si Jesus at pahalagahan ang kanyang mga salita. Kung yung kapatid kong ito, grabe ang inilalagay mo na gusto niya talaga magpaayos ng buhay. Gusto niya na nang lumakad talaga ng tama at maging maayos. Ang panalangin ko po sa kapatid ko, bigyan niyo naman po siya ng cell group na pwedeng mag-alaga at gumabay sa kanya na hindi po siya mahihiya, kundi sa lugar na yon, pwede siyang lumago. Panginoon, kinakausap mo rin dito yung mga leaders at matagal nang naglilid. Marami sa kanila, pagod na din, naghahanap din ng resulta. Minsan akala namin wala nangyayari, pero Lord, ang word sa atin ni God ngayon sa mga naglilid, be patient. Maging matiisin, maging matyaga. Sa una, parang walang nangyayari. Sa una, parang walang resulta. Kailan malapit mo nang makita yung bunga ng lahat ng iyong ginagawa? Ito yung panahon na parang ang bigat ng laban sa buhay, na gusto ng kaaway, gumib up ka na, kasi yun na yung moment, the breakthrough is coming, that breakthrough will come, kaya wag kang susuko, yung nararamdaman mong parang ayoko na, iyon na yung moment na napakalapit mo na sa finish line, iyon na yung napakalapit mo na para makita mo yung bunga, resulta, dahil walang nasasayang na pagpapagal, walang nasasayang na paglilingkod sa Diyos, walang nasasayang na buto na itinanim ng may pag-ibig, may panalangin. At sino magsasabi yung mga dating kasama lang sa Bible study, naging leader, ngayon mga pastor na. At ang Diyos magre-raise up for the next 25 years na mga bagong leaders na gagamitin ni God. Kaya kung ikaw yung hinihipon ng ating Panginoon, ilagay ng Diyos sa iyong puso ngayon, sa oras na ito. Your identity, your calling is to love God and to love people. From now on, from this day forward, you will become the piscer of man of God. Tagapagdala ng mga tao para sa Panginoon. Anumang biyaya na meron ka, anumang mga bagay na naabot mo, gamitin mo lahat yon para mahalin ng Diyos, mahalin ang mga tao. Pwede mo bang ipag-pray yung katabi mo sa oras na ito? Sige nga, kapatid, maaaring ka-cell group mo na yan, o maaaring ka-pamilya. Di po ba ang sarap? Nakaiban yung mga anak ko, tuwan-tuwa ako kapag may nagde-disciple, at sila man may dinidisciple na rin. Come on, sige po. Just pray na, Lord, Father God, gamitin niyo po ang aking kapatid. Gamitin mo lamang po, Panginoon. Katulad ni Peter, ang aking kapatid, Panginoon. Maaring may mga kabiguan din siya. Frustration. Empty. Lord, gustong-gusto mo yung kapatid ko. Hindi dahil talo siya, kundi gusto mong punuin ang kanyang buhay. Come on. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, Rabakusi Kalarakhande, Jesus, Holy Spirit. Prepare niyo po kami sa malaking gagawin niyo po, O God. I-prepare niyo ang puso namin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, salamat, Panginoon. We speak life.
We speak leadership. We speak humility, Panginoon. Hallelujah. And then God, because of deep obedience, there will be an overflow, O God, upon this place, O God. Hindi pa nakita ng aming mata ang pwede mangyari sa isang taong sumunod kay Jesus. Hindi pa namin narinig, O God, yung maraming pwede mangyari, Panginoon, sa mga taong nagko-commit ng buhay, Panginoon, O God. Hallelujah. Once again, hallelujah. Sabihin muli natin, wala nang hahanapin pa. Let us worship Jesus. Let us honor Him. Can we give our best kay God? Wala nang nananalisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Amen, O God. Wala nang babantay sa'yo. Papantay sa'yo. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Church, minsan na, O God. Wala nang Amen, O God. Wala nang babantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko. Lord, kaya ang naisin ng puso ko. Kaya ang naisin ng puso ko.